Yes, hello guys. Kamusta kayong lahat? Wait lang ha. Nakapasok na po ba ang lahat? Ayun, naka-record na. So, kamusta MVP? So, inabot kasi ako ng ulan and pauwi na sana ako kaya dito na lang tayo magmi-meeting sa stopover ko. So, kamusta po ang lahat? Ayun no, magbabati muna tayo dito. So guys, paki-send na tong etong training natin. Mas maganda lahat ng members nyo maka-attend because this is a leaders meeting. So, yung itatopic ko po dito, based to sa experience ko, and for sure meron ditong mga members na may question na minsan hindi nasasagot ng mentor nila. Tama ba? So, ayan, pakisend na po yung link natin. Ayan, so unang keyword kasi sabi nung mentor natin dito na kailangan mag-send daw kayo ng keyword sa mentors nyo before mag-start. So, ang keyword natin is I'm ready. Okay, so yung word na I'm ready, send nyo po yan sa mentor nyo para ibig sabihin nun umattend po kayo ng special training natin. Okay, so Coach Edward, pa-share screen na po ako ng slides ko. Ayan, so ready na? Yan o dami. So, pa-share screen, Coach Edward. Ayan, so pinakataas, Coach Edward. So guys, ang topic ko po ngayon, gabi, is identifying your why. So, bakit? Kasi, naalala nyo guys, nung sumali kayo sa negosyong to, ano yung laging sinasabi sa'yo ng mentor mo? Sabi ng mentor mo, di ba na, dapat, pag nag-join ka sa negosyong to, dapat daw yung reason mo very compelling. Tama ba? Pag sinabing compelling, dapat daw malalim. Tama? So, lahat tayo ganun. Lahat tayo gusto natin magbago yung buhay natin, para sa pamilya natin. Tama ba? Ganun po ba lahat? Gusto magbago ang buhay para sa family natin. So, kanya-kanya po tayo ng dahilan kung bakit tayo nag-join sa negosyong to. Yun nga lang, um, na-realize ko sa journey ko sa network, alam yun, na-realize ko, na minsan pala, yung deepest reason natin, yung compelling reason natin na para pala sa family ko, minsan pala, pag ginagawa na natin yung network, especially pag kumikita na pala tayo, minsan, hindi na para sa family. Tama ba? Minsan nagbabago kasi parang ganito yan. May nakausap akong leader na sabi niya, mentor, gusto kong maging successful para sa family ko. Pero nung nahihirapan na, tama ba? Nung nahihirapan na, nagbabago na. Tama? May mga ganun ba dito? So, ano yung mga ginawa ko? So, next, Coach Edward. In-identify ko yung why ko. So sabi natin family, tama? So iba-iba tayo ng family background. Ako po, lumaki po ako na hindi ko nakasama yung mother ko. Maaga po siyang kinuha ni Lord. Papa ko na lang, mga kapatid ko. Tapos, naalala ko po, nung ginagawa ko yung network na to, next natin, Coach Edward, nakakalimutan natin yung deepest reason natin. Tama ba? Ay, doon muna, Coach Edward, sa family. Nakakalimutan natin yung deepest reason natin. Bakit? Kasi pala, dapat po pala, nakikipag-communicate pala, dapat pala tayo sa family natin. So unang tanong, kailan ka huling tumawag sa family mo? Oh, kailan? Kailan yung huling tawag mo sa family mo? Wala akong parents. Kailan yung huling tawag mo sa kapatid mo? Or kung wala sa kapatid mo, sa lola mo, sa tita mo? Ganun yun eh. Tama ba? So, ayan, may nagko-comment kahapon, nung isang araw, nung isang linggo. Ayan, so congratulations kasi meron kayong communication sa family nyo. Alam nyo po kung bakit? Na-realize ko kasi na tayo as a full-time or a part-timers, sa network na ginagawa natin, sobrang positive natin eh. Sobrang motivated na tayo. Sobrang, yung iba kumikita na din. Tama ba? Pero minsan, kaya yung iba, hindi nila na-identify yung why nila kasi hindi natin alam kung ano yung proper communication sa family natin. Parang ganito, um, pag kumikita ka, make sure na dapat alam mo rin yung naibibigay mo sa family mo. Alam dapat nila yung gusto nila. Nagigets mo ako?
para minsan, pag humahataw ka sa network, dala-dala mo. Kasi may mga nakausap ako na previous member na may nag-message sa akin, hindi ko makakalimutan yun. Sabi niya, "Mentor, last time po umuwi ako. Doon ko po na-realize yung pinaka dapat kong gawin sa network. Dapat po pala ito yung ginagawa ko." Tama ba? So ako I highly suggest sa lahat ng mga leaders natin, kung hindi ka makakauwi, video call mo yung family mo, tawagan mo sila. Alamin mo status nila. I'm not saying na magpapadala ka. Pag-usapang family, family, walang negosyo, walang kung ano-ano. Usapang pampamilya. Para kahit papano, na-align mo yung sarili mo. Like for example, sa simpleng conversation pala, yung mama mo may gusto palang hingin. Hindi niya nasasabi sa'yo kasi nga, unang communication nyo pa lang, parang puro na agad network, puro na agad business. Tama ba? So hindi mo ma-identify yung why mo kasi hindi mo rin alam yung gusto ng family mo. Kasi yung family minsan, hindi naman nagsasabi yan. Hindi naman nagre-request yan, hindi naman nagsasabi yan. So paano mo malalaman yung gusto ng family mo kung hindi ka magkakaroon ng proper communication? Tama po ba? Nagigets niyo po ako? So importante yun, meron pang ganito. Ako nung nag-start ako sa network, every time umuwi ako, alam niyo po unang tinitignan ko? Pag matutulog na po yung parents ko, yung tatay ko. Pag nakikita ko sa airpot ko, yung muka, imagine niyo 80 years old, matanda na, 'di ba? Yung mga ugat naglalabasan na. Tapos syempre, yung itsura ng mukha ng magulang natin, alam naman natin hindi na yan okay eh. So, nung tinitignan ko yung tatay ko na gano'n, na kumakamot-kamot pa, alam nyo, enough na reason na yun para lumabas na ako ulit ng bahay, bumalik na ulit sa trabaho, at gawin na yung network ng solid. Tapos titingin pa ako sa kisame namin. 'Di ba? Kasi tayo, nakakondo kayo eh. Nakakondo ka, alam niyo yun, medyo okay ka na. Tama? Medyo okay ka or even mga part-timers, hindi naman sa pag-ano. O, sa mga part-timers natin dyan, situation mo pa lang, i-check mo na. Kasi ako, nung nakita kong gano'n na yung situation namin, doon na ako nagsimula na sabi ko, hindi pa pala ako okay. Tama? So yung why ko nagiging solid, alam niyo kung bakit? Kasi never ako nakalimot kung saan ako nanggaling. Nagagets niyo ako? Wag ka makakalimot kung saan ka galing. Kaya nga sa lahat ng members namin, lagi ko sinasabi, be authentic. Do not fake your background. Kung saan ka galing, kwento mo. Tama ba? Yun yung pinaka-asset natin para magtuloy-tuloy tayo sa network. Tama po? So, iba-iba tayo. Yung iba naman dito, siguro, lumaki na broken family. Tama? So, next natin, Coach Edward. So, kaya eto, relationship. O, sa lahat dito ng broken family, sa lahat dito ng anak na naranasan na hindi kasama yung parents nila, pwede kang humugot ng deepest why mo sa relationship. O, tama? So, parang ganito, most of nandito siguro single, yung iba single mom, yung may single dad ba dito, yung iba mga, 'di ba? So, guys, alam nyo, nung nag-start na ako sa network, lagi ko naman to sinishare, nung nag-start ako sa network, aside sa deepest reason ko yung family ko, alam nyo po, ang nagpa-boom ng network ko talaga, yung nagkaroon din ako ng partner, nag-start ako sa network. Alam nyo kung bakit? Kasi, nung nagkaroon ako ng relationship sa network, mas lalo ako nang gigil na sabi ko, hindi pala pwede yung kumikita ka lang ng 10K a month kasi kukulangin. So naging fuel ko that time, sabi ko, gusto ko pag nagkaroon ako ng relationship, dapat mabibigay ko yung gusto ng partner ko. Tama? Kasi sa totoo ngayon, actually sa panahon ngayon, ang hirap din mag-enter sa relationship eh. Pag alam mong medyo kulang ka, financially, kulang ka emotionally, um, physically, 'di ba? So parang ikaw parang alam mo 'yon, mahirap pumasok sa ganun. So isa 'yun sa mga naging pampatibay ng why ko na sabi ko, pag pumasok ako sa relationship, dapat okay na ako. Tama ba? Kasi iba-iba po tayo ng gusto, iba-iba po tayo ng why sa network kung bakit natin hahatawin to. Pero isa lang ang sure ko,
kung saan ka gaganahan, kung saan ka mas manggigigil, kung saan mo sa tingin mo makikita mo yung purpose mo sa pagne-network, push mo. Kasi hindi ko naman pwede sabihin na humugot ka sa family mo, broken family ka. Hindi ko naman pwede sabihin na humugot ka sa relationship mo, traumatic ka pala sa relationship. So, pag sinabing identifying your why, tandaan nyo to guys, number one mo munang itanong sa sarili mo, bakit mo to gagawin ng network? Tama ba? So, kausapin mo yung sarili mo, bakit ko gagawin yung network? Number two, para kanino ko to gagawin? Tama? So, nung nag-start ako sa network guys, dala-dala ko yon, yung reason ko sa family ko, sa relationship, di ba? So, iba-iba kasi tayo ng status eh. Pero kung nangangarap ka ng perfect family, nangangarap ka ng broken family ako parang ganon, broken family ako So gusto ko magkaroon ako ng masayang pamilya, kompleto, yung walang umaalis. Tama ba? Kasi minsan ang hirap din magkaroon ng family tapos merong long distance, alam niyo naman sa panahon ngayon, tama ba? Long distance ang hirap din kasi grabe ang online, makadistract. So, pwede kang humugot doon ng reason mo or why mo na hatawing mo tong network na to para pag kumita ka ng malaki, malaking factor po kasi yung pera, naniniwala po ako doon. Sa lahat ng aspeto, ang 90% ng problema kasi kayang isolve ng pera. Tama? So, kung iisipin mo, hatawin mo yung network, seryosohin mo siya, itodo mo, para magkaroon ka dito ng masayang pamilya, masayang relationship. Nagagets niyo po ba ako? Clear po ba yon? Wag lang po situationship, ha? Mahirap po yung situationship. Alam niyo po ba yon? So, syempre tayo as network marketer, we lead by example So, dun po tayo sa alam natin yung value po natin. May humahan na, may nakarelate na. Tama ba? So next, Coach Edward. Ayun, self-love, self-care. So, ang dami na ito. Parang ako din, di ba? Kasi ako medyo ambisyoso po talaga ako Alam niyo po ba nung nag-start ako sa network, ang pangit ko talaga. Kala mo pogi ngayon no? Pero nag-start ako sa network, sabi ko, paano kaya ayusin yung sarili ko? Kasi ang dami kong ano before, ang dami kong insecurity, mahina yung loob ko, sobrang ang baba ng self-esteem ko. So lahat, parang nasa akin na, parang wala akong tiwala sa sarili ko. Wala, kasi po lumaki ako sa sa squatter kasi ako lumaki. So mahirap family namin, squatter ako lumaki. So syempre anong i-expect mo? Di yung ugali mo pang mahirap din, tama ba? So ako, ang galing lang sa network kasi nung nag-enter ako ng network, guys, ang laki kasi ng nabago din sa atin. Alam niyo naman yan, personal development, sa sarili niyo na lang. Marami ditong kwento, dating kasambahay. Ngayon, grabe, hindi mo ang kasambahay mo, ang beauty queen May mga dating OFW. Tama ba? Ibang-iba na ngayon. So, pwede kang humugot doon. Paano mo ma-identify yung why mo? Maraming paraan, hindi lang laging sa family relationship, pwedeng sa sarili mo. For example, gusto mong maging pogi at maganda, gusto mong maging artistahin looks, hatawin mo yung network. Gumamit ka ng product. Gigets niyo ako, si Miss Helmarie. Patignan niyo si Miss Helmarie. Self-care yan, di ba? Self-love. Habang nagtitraining, nakaayos, di ba? Ano bang tawag dyan, partner? Anong tawag dyan? Parang di ba? Facial ba yan? Facial So, ganun yun guys kasi alam nyo, mabiburnout kayo sa network pag hindi mo alam yung gusto mo. Kasi hindi enough guys yung yung malalim yung reason mo. Dapat meron kang ginugol sa sarili mo. Gusto mong magbago. As in 100% ikaw. Ano yung gusto mong mabago sa sarili mo? Parang dati. Akala ko dati, pag nakapagsuot ka ng bench, ang yaman mo na. Tama? Kasi ang damitan ko dati, mga ukay-ukay lang, taga 100 pesos Pero okay lang yun kasi nagsisimula pa lang ako that time. Nung nag-network ako, pumunta ako sa mga mall, sabi ko, may ganito palang damit, tagli 5,000, taga 6,000. So sabi ko, parang gusto ko ng ganito. Tama.
Pero that time, wala akong pambili. Hanggang himas lang ako, himas-himas ka lang, at tamang amoy ka lang. Tama ba? Kasi kung hindi mo yun gagawin, paano ka mag-ano? Paano mo ma-identify yung why mo, yung gusto mong mangyari sa sarili mo? Eh pag sinabing identify your why, hindi lang po yan sa family, dapat po sa sarili mo. Tama? O gusto mo magpapayat, gusto mo magbawas ng weight, di ba? Gusto mo magbawas ng stress. So nandito yan lahat. Kasi tandaan nyo guys, sa network na ginagawa natin, level lagi nga sinasabi, ang unang bibili ng tao, tiwala mo. So, kahit hindi mo man siya maintindihan ngayon, you have to transform. Kailangan magbago ka. Yun. Tama ba? Kasi gagaan talaga lahat sa'yo pag inaayos mo yung sarili mo. Kaya sa mga, ito na lang, sa mga OFW partners namin, we understand na grabe po trabaho nyo. Tama? Grabe yung trabaho, minsan wala nang time. Tandaan nyo lang guys, you have to smile every day. Dahan-dahan din yan. Correct po ba yon? Kahit OFW ka, alagaan mo sarili mo. Huwag kang padala ng padala sa family. Kasi nga, di ba, the more akala natin nakakatulong yung pagpapadala, minsan nakakalala siya ng sitwasyon. Minsan yung family natin takot na lumabas sa comfort zone kasi we are okay. Nandiyan naman si mama, nandiyan naman si papa. So alagaan din natin yung sarili natin sa papanong paraan. Bili kayo supplements. Kahit nandyan kayo, bumili kayo ng any supplement, vitamin C na makakatulong sa sarili mo. Yun po yun. Clear po ba yun? Identifying your why, mas sobrang dami nito guys. Pero again, hindi naman yan sa material na bagay kahit sa kalusugan mo. Tama ba? Nagkakaintindihan po ba? Oh. So comment nyo to sa mentor nyo, send mo na to ngayon. Self-love. Mahalin mo muna sarili mo, ha? Bago ka daw magmahal ng iba, mahalin mo muna sarili mo. Tama po ba yon? O, eto, meron na. Nag-start ako gumamit ng barley. O, tama yun, di ba? Yung barley natin, may glowing effect yan. Tama? Ganun yun guys. Ako nga, eto ha, sabihin ko to sa inyo ha. Nung nag-enter ako sa network, walang sumasali sa akin kasi dami ko pimples. Sabi ko, power, walang sumasali. Parang, alam mo yon. Ang ginawa ko, yung sabon. Di ko na binenta, ginamit ko na. Tama ba? Kasi it's very hard to sell something sa mga kausap natin na tayo mismo parang hindi natin binabali sarili natin. Tama? So, naintindihan ko lang yung self-love nung nagne-network na ako. Kailangan pala, every time na kumikita ako, balanse pala dapat. Hindi lang para sa family, hindi lang para sa relationship, dapat meron din ako. So, alagaan po natin yung sarili natin guys. Tama ba? Kasi kung mapapansin nyo to guys, ito lang, konting tanong. Sa mga top 20 na lang ng company natin, hindi naman sa pag-ano, gwapo magaganda. Tama ba? O bakit sila naging ganon? Aba syempre hinahataw nila yung network eh. Yun din yung nakita ng mga yan. Naalala nyo to, si Argawano na lang. Si Argawanon from Elites Empire, nag-share siya sa 7th floor. Alam mo sabi niya, sa AIM Global po, luminaw mata ko. Bakit? Pinalaser niya po yung mata niya. Negative 800 yung grado. Ngayon, naka-okay na siya kahit walang salamin. Oh, alam niyo po ba yung pinsan ko sa Dubai, magkano ginastos nila? 100,000. Dalawang mata. Imagine mo ang mahal. Dito sa AIM Global, hinataw lang daw niya. Napaayos niya mata niya. Self-love yun. So kung gusto natin na magtuloy-tuloy sa network, huwag niyong iisipin na lagi na hirap. Huwag ganun. Dapat iisipin mo din, worth it din to pag kumita ako. Clear po ba yon? So you have to be balanced. Tama po ba? Okay, next. O educational attainment, parang ganito na lang. Habang ginagawa natin tong network, aminado ba kayo na yung iba dito undergraduate? Sino dito aminado na hindi siya nakagraduate? Sino dito yung aminado na medyo slow siya? Sino dito yung medyo aminado na hindi siya marunong mag-English? Sino? Sige, taas. Ako pare-pares lang naman tayo. Ako slow ako.
Tama ba? Oh, nung nag-network po ako, alam mo sabi nung speaker, kailangan mong aralin to. Para kumita ka ng pera, kailangan mong aralin to. So unang tanong ko sa lahat ng nandito, tatamadin ka bang aralin tong negosyong to o kailangan aralin mo talaga para kumita ka? Kailangan mo aralin to. Kasi alam nyo po ba, honestly speaking, eto na lang, parang kila Mentor Roy na lang, kila Mentor J-Lord, meron silang grupo sa Africa. Meron silang grupo sa Africa question. Pag nakakausap namin sila, Aproy, di naman daw sila marunong mag-English. Pero bakit lumaki yung grupo nila sa Africa? Tama, bakit lumaki? Kasi inaral nila. Ibig sabihin, itong educational attainment, hindi lang to pang eskwela. Kayang-kaya mo din aralin dito sa network. So ibig sabihin, nakakatulong to. Ilan ba sa inyo dito yung hindi marunong mag-edit, ngayon nag-edit na? Kanina si Rudelin, ino-orient namin sa pag-host, ngayon ang galing na mag-host. So ibig sabihin pala, pag nagne-network ka tapos ang gusto mo lang dito, pera-pera, 7 accounts, 31 accounts, mabiburnout ka din pag wala nang kitaan. Kasi bakit? Hindi ka naman nagbago eh. Hindi ka naman nag-transform eh. Pero pag nag-transform ka, napagsabay-sabay mo, up kahit papano, ganda ng communication ko sa family ko. Alam mo kahit hindi ka kumikita, hataw ka pa din eh. Tama? Yun. Kahit hindi ka masyado ganun kalaki ang kinikita mo ngayon, pero natututo ka mag-edit, ang dami mong natututunan sa network, question, tatagal ka ba? Sino dito yung naka-experience na hindi naman ganun kalaki yung kinita, pero baliw na baliw sa network? Nag-i-stay pa din kahit, alam mo yun, yung income talagang bumababa, 10K pababa. Bakit tumatagal sa network? Ang dami niya natututunan eh. Masaya siya eh. Nagigets niyo po ba ako? So, educational attainment, ang dami ditong kwento na kumita ng malaki sa network, nakapag-aral, ang dami ditong kwento na part-time student. Tama ba? Kasi guys, kaya ako sinasabing i-identify yung why nyo. Baka yung iba kasi dito akala nila puro hataw lang. Baka yung iba dito nakafocus lang sa pera. Kasi po, mind you, pag pera lang po ang priority at pinocus natin, importante naman yun. I'm not saying na mali. Pero importante din na dapat alam mo yung purpose mo, ba't ka nandito? Kasi nga, sabi ko nga, madali naman po kumita ng pera kahit wala ka sa network eh. Do you agree? Kahit wala ka sa network, kaya mo kumita ng malaki. Ang daming opportunity. Totoo yun. Kaya ko siya sinasabi, kasi pag hindi mo na-develop yung sarili mo, kahit nagne-network ka, there's a time na tatamarin ka. Pero kung naiintindihan mo, na-identify mo yung why mo, ano mangyayari sa'yo? Eh di magtutuloy-tuloy ka sa network. Kasi to be honest, ang ganda talaga ng network marketing. Sobrang ganda. Tama po ba yon? Oh, okay. So next, Coach Edward. Ano to? Oh, personal development. Kumbaga, nadaanan na natin kanina. Iba-iba tayo ng background, tama. Pag sinabing personal development, guys, sobrang dami nito, pero siguro isa sa mga masishare ko yung personal development na nabago ko. Ang pinagpapasalamat ko nung nag-network ako, nagkaroon din ako ng mga kaibigan na ang lalaki rin kumita talaga. Tama ba? Sobrang laki tapos wala sila sa network industry pero ang lalaki ng kinita nila. Pero saan nanggaling yung personal development? Paano nawala yung hiya ni Arens? Paano nawala yung negative before tapos ngayon medyo positive na? So saan nanggaling yun? Lagi ko sinasabi pag nagkakaroon kami ng mga meeting, kasi connected po ako sa isang club tapos pakilala kami tapos pakilala ako doon sabi Arens, what do you do for a living? Sabi ko nasa network marketing po ako. So ibig sabihin nun, na-amaze pa yung mga kasama ko na talaga okay pa lang networking talaga. Kasi ang alam namin sa networking parang ano lang talaga yun, scam, lokohan, hype. Eh sabi ko ay hindi po. Iba po ang network marketing. Dito po ako na-develop. Tama ba yon? So, sobrang laking tulong ng personal development. So, meaning,
sa lahat ng nandito, tayo as a part ng MVP community, pag sinabing personal development tapos member ka ng MVP, dapat ano rin, malupit talaga tayo pagdating sa personal development. So, paano yung sinasabi natin na okay tayo pag sinabing personal development? Paano yon? O parang ito na lang, since ang nire-represent natin is MVP, di ba? So, dapat pag sinabing MVP, dapat sa community pa lang natin, yun na rin yung mindset ng mga grupo natin, ng mga downlines natin. Kasi pag sinabing MVP, 'di ba? Ano nga 'yan eh? Kumbaga sa atin, most valuable partners, 'di ba? Pero sa labas, most valuable player 'yon. Ibig sabihin, ano 'yon? Ang taas ng value nun. Gets niyo ako? Parang ganito. Every time umuuwi yung mga relatives ko din, 'di ba? Kasi yung iba OFW. Pag nagkikita-kita kami, personal development ko, dapat bago ako sa kanila. Dapat hindi nila ako mamatahin, na networking lang 'yan. Alam mo yung ganon? Kasi 'di ba pag nagkaka-reunion, dapat ano ka, parang kung ano yung ingay mo sa pag-online, 'di ba maingay ka pag onliner ka? Content ka ng content diyan, tama ba? Pero pag nagkita-kita na, nagkaroon na ng mga family reunion, dapat ikaw din iba ka. Masasabi nila na, ayan oh, grabe yan. Yung sila mismo yung ano sa'yo, ma-amaze sa'yo. Yung hindi ka naman nagre-recruit pero pag nakita ka nila parang, ano ba yung ginagawa mo? Parang kakaiba ka. Iba yung aura mo, iba yung lumalabas sa bibig mo, tama ba? So, kasi isa rin to sa mga na-master ko eh. Every time magkakaroon ng mga meeting sa family, sa labas, mga friends, di ako nagre-recruit. Talagang ang lumalabas lang sa akin is wisdom lang. Never ko pinasok ang business unless may magtatanong. Then sila na po yung ako-curious. So tawag doon guys, ano rin yun, personal development yun. So lahat naman tayo sa MVP kasi yung iba dito ano tawag dito? Nasubaybayan ko paano lumaki yung iba dito eh. So sobrang happy ako sa result nyo. Nakakatuwa lang. So sobrang layo na talaga compared sa dati. Tama ba? So sa lahat ng nandito, kung mahiyain ka, medyo wala kang tiwala sa sarili mo, maniwala ka sa akin, gustuhin mong magbago yung personal development mo, kaya yan. Sa papanong paraan? Andito ka na sa network marketing, nandito ka na sa MVP. Ia-apply mo na lang lahat. Parang last time may nagtanong sa akin, sabi, gusto ko matuto mag-field. Sabi ko, makipag-meet ka. Pag may guest ka, meet mo na sa office. Makipagkwentuhan ka. Doon kasi magi-start yung experience eh. Hindi naman siya perfect agad pero alam mo yon, every time magtoto ka sa harap face to face, iba din. Kasi lagi ko naman sinasabi na ang iba ka sa online, iba ka rin sa field. Pero dapat kung ano yung nakikita nila sa'yo sa online, dapat ganun ka rin sa personal. Tama po ba? Para hindi sila nasya-shock. Tama ba? So kasi ako, parang ganito yan eh. Representative kayo ng MVP sa lahat ng members dito. Nire-represent natin yung team. So gusto nating lahat na pag lumabas tayo under the umbrella ng MVP, nasa office tayo or nasa ang lugar man tayo, alam mo yun, yung branding ng personal development, grupo eh. Pag sinabing ibang group, di ba? Alam nyo naman, ang daming group sa community natin, nagtatap. So ang laging natatandaan, for example, pag sinabing sino ba pwedeng gawing example? O for example, ito, si Jinky. O pag sinabing, si Jinky Ponce, MVP yan. Si Bok the Conqueror, MVP yan. Si Edmer, MVP yan. Yung parang ganun. Kasi nga, personal development, yun yung nagbago sa atin. Clear po ba ako? Nagkakaintindihan? Okay, so next. Eto, public speaking. Sino dito talaga yung gusto matuto mag-talk? Pwede bang paki-raise your hand? Or comment ka na lang ng ako? Dami. Sabihin nito, etong public speaking, actually, na to eh. Kakasalita lang to ng kakasalita. Parang ganun eh. Parang hawakan mo lang ng hawakan yung mic, tapos mag-talk ka lang na mag-talk, gagaling ka. Magkaiba yung magkaiba yung gumagawa ka lang ng content, tapos nagtoto ka, magkaiba yun. Kasi pag public speaking, to eh, pang maramihan na to, pang malaki. Kasi ako guys, ang pangarap ko before, teacher. Teacher yung pangarap ko dati. Di ba undergrad nga ako? So paano ako magti-teacher? Sino tuturuan ko? Sabi ko,
Wala akong tuturuan. Tapos nakita ko sa network marketing may nagtutok, college dropout, yung isa pa, taga-palengke, pinapakinggan. Sabi ko, parang ano, di naman sa pagsabi ko, parang may mas itsura pa ako dun ah. Parang, di naman sa pag-ibang, parang mas, hindi ako bulol ah. Sabi ko, gusto ko din maging ano, maging speaker. Paano ko magiging speaker? Alam mo sabi ng mentor ko, mag-recruit ka muna, left and right lang. Ganun ba yun? Kailangan may left and right ka, may dalawang tao ka, tapos pag lumaki ang mga yan, pwede ka na mag-talk. Alam mo, ganun lang ako minotivate ng mentor ko. Na-identify ko na yung why ko. Oo nga, no? Pwede. So, doon ako nagsimula. Doon ako naging speaker. Sabi ko, okay, kasi masarap naman talaga yung mag-talk ka. Tama ba? So, alam nyo, meron pang nagsabi sa akin ng mentor. Sabi niya, kung gusto mo daw kumapal grupo mo, dapat daw marunong ka mag-talk. So walang choice. Anong gagawin? Wala kang choice eh. Gusto mo lumaki grupo mo, kailangan daanan mo siya. So hindi ko siya why, hindi ko siya deepest why. Lately ko lang nalaman na pwede pala ako maging teacher dito. Para ngayon, nagtuturo ako. Sabi ko, damay din pala yun. So na-identify ko yung why ko na sabi ko, pwede. Ang ganda ng network. Pwede kong ituloy dito yung hindi ko natuloy nung nag-aaral ako. Clear po ba? May natututunan. Oh. So keyword, i-chat mo na to sa mentor mo. Sabi mo sa mentor mo, I'm learning. Oh. Clear po ba 'yon? Lahat ba? Pangarapin nyo guys, lalo na sa mga ano dito, nangangarap mag-MC, nangangarap mag first car. Goal nyo na 'yon, public speaking. Kasi darating yung time, mag-share ka, share mo story mo. So dadaanan mo 'yan. Ito sure ako dadaan at dadaan. Walang hindi dadaan dun. Lalo na pag gusto mo magkaroon ng grupo. Clear po ba? Okay, so next. Advice po sa hindi kumita. O mamaya sagutin natin, ha. Pero alam nyo guys, yung pagkita ng pera sa negosyo natin guys, alam nyo given na yan. Talagang kikita naman talaga kayo. Wag lang kayo maiinip. Ako, ang tagal ko kumita, pero di ako nainip. Tuloy-tuloy nyo lang. Okay? So, next, explore. O, eto, siguro last topic ko na to, Coach Edward, no? So, alam nyo guys, eto, meron akong ire-recommend sa inyo na video. So, paalam kayo sa mentor nyo kung pwede kayong manood nito. Pero, ako, pinanood ko to sa team ko eh. Alam nyo po ba yung social climber? Alam nyo po ba yung words na yan? Parang ano siya, ambisyoso. Alam nyo po nung una, kala ko masama maging ambisyoso. Hindi naman pala. Masyado lang tayong na mindset ng ibang tao na huwag ka mangangarap ng malaki kasi nga pag hindi mo daw nakuha masakit. Totoo ba yon? Huwag ka daw mangangarap ng malaki kasi pag di mo nakuha masakit. So, ako kasi nung bata pa ako, ewan ko, gusto ko kasi lahat parang bago. Gusto ko lahat parang meron ako. Ganun ako eh. Kahit nung nag-aaral ako, pag pinaglumaan ng kuya ko, hindi ko sinusuot. Sabi ang arte-arte ko daw, ganyan. So, na-realize ko guys na sa magkakapatid, ako yung parang gusto ko may bago ako. Gusto ko may bagong damit, 'di ba? Sa lahat ng nandito, mangarap kayo ng ganun. Huwag kayong medyo mangangarap ng pwede na 'to. Parang ganito. Huwag ka mangangarap ng parang okay lang ako sa t-shirt. Kasi alam nyo po ba, may effect din 'yon kasi sa negosyong ginagawa po natin, hindi naman po pwede dito na ano ka. Parang alam mo 'yon, in-invite ka ng 3 years ago, tapos 3 years ago parang ganun ka pa rin. Sino maniniwala sa'yo na nagbago ka? 3 years ago, wala kang pinagbago. Tama? So, ang hirap nun. So, alam nyo, yung pagiging social climber or pagiging ambisyoso, meron tong movie sa Netflix. Ginampanan to ni Maris Racal tsaka ni Anthony Jennings. Alam nyo, sobrang makaka-relate kayo doon. Sila na yung magtuturo kung paano nila minanifest yung mga gusto nila and ang daming learnings doon. Kasi guys, ako aminado ako na matagal na ako sa network eh. Pero bakit parang hataw na hataw pa rin, kumikita pa rin kami. Alam nyo, pag naging social climber po kayo, parang ganito yan. Sino sa inyo nakapunta na ng kasa? Nagpa-quote na ba kayo ng sasakyan sa kasa? Hindi pa.
Try nyo lang magbihis ng maayos tapos punta kayo sa kasa, pasabi kayo sa mentor nyo. Para medyo maano ka, medyo ma-excite ka, tapos ang maganda doon, kung paano nagdi-discuss yung yung ahente, pakinggan mo rin paano siya nagdi-discuss, kung magkano yung ida-down mo, magkano yung monthly mo. Tapos pag medyo hindi ka nakiliti ng ganun, try mo mag-inquire sa mga kondo, yung nagbebenta ng kondo. Try mo lang doon. Kasi ako, ilang beses na rin ako nalatagan nun eh. Pag dinala ako ng showroom dito sa Mandaluyong, sabi ko, grabe, may ganun palang kondo. Papalakpak lang tapos sasara na yung kortina. Magre-request ka lang tapos may auto music na. Ganun, sabi ko, may ganito palang mga may mga ganito palang bagay. Gets nyo ako? So, alam mo yun, iba kasi yung iba yung nai-inspire ka kasi may naglabas ng resulta. Iba din yung experience pag ikaw mismo yung nakakakita. Gets nyo ako? So, alam mo yun, nung pinuntahan namin yung kondo, sabi ko, ganda nung kondo. Parang gusto ko nito. Tapos, sabi, magkano to? Nasa 80 million. Kondo yan, may ganun palang presyo. Sabi, ano yung pinakamababa? Pinakamababa, 15 million. Tapos pagtingin ko sa paligid, lahat ng nandun, ibig sabihin may kumikita ng malaki. So ano nangyari sa akin that time? Sabi ko, may mga ganito palang tao. So ako, medyo nagkaroon ako ng awareness na sabi ko, okay, may ganito palang buhay. Hindi lang pala yung nakikita ko, ito lang. Meron pa palang mas maraming kumikita. Nagagets niyo po ba yung point ko? So doon ko nakita na na yung buhay na akala natin sobrang yaman na, meron pang nakakagawa talaga. So ang dami nito, one time pumunta ako ng Greenbelt. O Greenbelt lang, nag-ayos lang ako. Tinignan ko magkano ba yung sapatos na Prada? 50 mil pala to. Ang mahal pala nito. May pabango nga na pag tagki 15 mil eh. So alam mo yun, nung naging social climber ako, tinignan ko lahat, tapos at the end of the day, alam mo naisip ko, sabi ko, grabe pala ang buhay ng mayayaman talaga. Ang sarap palang yumaman. Tama? Ngayon na-experience nyo nga kahit papano yung mga travel eh. So, yun yung yun yung ginawa ko kasi alam nyo na darating yung time, you will experience burnout. Pag sinabing burnout, alam mo yun, yung parang nakakapagod, paulit-ulit na naman, eto na naman. Well, paano ka magre-react pag paulit-ulit na yung mga bagay na nangyayari sa'yo? Kasi madaling humato pag positive ka. Pero paano pag ang nangyayari sa'yo negative na? Paano mo a-handle yun? Parang ako ngayon, di ba? Ang dami nangyayari sa akin ngayon na hindi ko naiintindihan ba't nangyayari siya. So, ang hirap humataw. Pero, syempre, on the other side, pag hindi ka humataw, ikaw din naman yung talo. So, paano mo hahanapin yung magiging masaya ka kahit may pinagdadaanan ka? Paano mo siya hahanapin? So, wala pong masamang mag-explore. Walang masamang maging social climber, depende po sa trip mo. Walang masama dun. Tama? Kasi tandaan mo yung network, kaya minsan maraming napapaisip or maraming nag-i-stop. Kasi nga, unang-una, sa totoo lang, dahil lahat naman tayo member dito, alam nyo sa mundo ng pagnenegosyo, honestly, wala naman talagang madali na nagnenegosyo. Lahat naman ng nagnenegosyo ngayon, nahihirapan din. Pero paano nila na nagiging, yung hustle nila, paano lang nagiging masaya. Tama ba? So ano ginagawa nila? Explore lang, 'di ba? Manood kayo ng mga vlogs, 'di ba? Parang kami ngayon, sobrang amaze ako kay Paring Hive, 'di ba? Kasi milyon ang pinag-uusapan nila tapos bumili sila ng kotse worth 5 million. So parang lang, nakakagigil na ay may ganun pa palang life talaga. Kasi alam niyo darating yung time, minsan yung payo naming mga mentors dito, minsan labas na lang dito, tama? Hindi niya masyado na-appreciate kasi nga tumatagal na din tayo lahat. So, ano yung gagawin natin para magtuloy-tuloy yung gigil natin sa network kahit paulit-ulit yung network? Kasi alam niyo sa network, paulit-ulit lang din ang challenge, paulit-ulit lang ng tanong, paulit-ulit lang talaga siya eh. Pero paano pa tayo magiging solid? Paano pa tayo mas magtutuloy-tuloy? Paano pa tayo mas mangangarap ng sobra? So i-identify mo yung why mo. Lalo na sa mga bata ngayon, karamihan dito Gen Z. Sa mga Gen Z ngayon, tinuro na namin, kumbaga, swerte nyo kasi ngayon ang daming support.
Sa mga millennials naman, 'di ba? Sa mga millennials, mga kalagitnaan na 'to, 'di ba? Mga 30. Oh, pasok sa yung pwede magse-settle ka na ba? Aayusin mo 'di ba yung finances mo? Pwede 'yun eh. So, yun. Kaya nakakagigil humataw basta na-identify mo yung why mo. Kasi hindi ako kasi kung pera lang, family lang, nako, pera lang kaya kitain sa labas. Pero sa network, bakit ka magtutuloy-tuloy? OFW ka. Ano pa ba yung nakikita mong way kung hindi mo hahatawin ng network? Tama ba? Kasi tandaan natin sa pag-OFW, ang hirap mag-put up ng business pag ang nagbabantay sa Pilipinas kamag-anak. Tama. Eh ang hirap din naman mag-network dahil busy ka. Pero anong advantage? May mentor ka. May community ka. Tama ba? So, along the way guys, tandaan nyo, sa hustle natin, identify your why para mas lalo kang maging solid. Mas lalo mong maintindihan yung pinasok natin. So ganun. Kasi believe me, kami, kumbaga sa lahat ng nandito, kung kayo medyo nakaka-experience ng parang minsan nagdududa ka na, well, paano pa yung matatagal? Paano pa yung mga 5 years pataas? Kung ikaw na-experience mo yung parang may doubt moment ka, paano pa kami? O question, nagduda ka ba, Coach Arens? Eh, syempre tao lang din tayo. Nagdududa naman tayo eh, tama ba? Pero dahil nga marunong tayo mag-identify ng mga gusto natin, and dumating naman sa point na wala naman akong choice eh kung hindi hatawin ng network eh. Tama ba? So, wala na akong ibang inisip kung hindi ibigay na yung todo ko dito. Kasi it's too late for me na kung mag-ibang negosyo pa ako. Eh eto na master ko na. Left and right. Mag-i-invite ka, magbebenta ka ng products. Tama ba? Pagalingin mo na lang yung sarili mo araw-araw. So, ganun ko lang tinitignan yung network. Clear po ba yon? So, naintindihan nyo na po ba? Gabi, kung ano yung why mo. Na ngayon ba, medyo na ano ka na, nalalaman mo na. O, for example, lalo na sa mga nagpaplano mag-anak. Meron na ba dito nagpaplano mag-anak? O, or sa may mga anak na, alam nyo naman yan. Siyempre, hindi naman pwede na may anak ka tapos hindi ka rin nagpaplano sa future niyan, sa school niyan. So another reason yun para mas lalo mong itama yung mga mali na nagawa mo before. Kasi wala na tayong magagawa sa past. Tapos na yan. Ang importante, present. Kung ano mang nagawa natin na past, wala na yan. Hindi na babalik yan. Pero yung present natin, yun yung gagawin natin. Clear po ba? So, there's a lot of reason, there's a lot of compelling reason paano natin nahatawin yung network. You only have to do, kailangan clear sa'yo, tapos yung purpose mo, bakit mo to ginagawa. Clear po ba yon? Kasi to be honest, alam nyo po, the reason kaya sobrang nag-enjoy kami sa network kasi bonus na lang yung income pero yung nabago talaga sa amin, sobrang dami. Kung alam nyo lang. Minsan hindi na siya nakikita based sa result pero alam niyo yun, pag nakabanding nyo yung mga kumikita ng malaki, ang dami nilang turo. Pag tinanong mo sila saan galing, sa network marketing. Tama po ba yon? So, yun lang naman yung sa akin guys and I hope nakatulong ako. And apply nyo lang to. We have 4 months, September, October, November, December. Tandaan nyo to guys, sa 4 months, marami pang pwedeng mangyari. Itong 4 months na to, kung sisipagan mo pa, ilalabas mo pa yung pinakasipag na hindi mo pa nailalabas, madami pang mangyari. Hindi porket hindi maganda yung result mo for the last 2 months, 3 months, hindi ibig sabihin na wala ka ng chance bumawi ngayon. Tandaan nyo to guys, as long as nandito tayo, as long as binibigyan tayo ng time ng nasa taas, lahat tayo everyday may chance. Pero yung chance na yun guys, tandaan din natin lahat tayo, we are all in the borrowed time. Yung oras na nasa atin ngayon, hiniram lang natin to. Siya lang din yung kukuha pag time na natin. Kaya etong 4 months na to, todo lang natin, atawin lang natin, and yung promise naman ng mga generals and directors, hanggat nandito sila, sasabay sila sa atin. So this is Coach Arens.
Thank you everyone and God bless. Back to our beautiful host, Coach Rodilin.